Hello mga animal. Good morning sa aking mga animal. Ayan, papakain tayo ngayon. Atrasado na. Alas 7:15 na. Dapat alas 6 papakain na. Itong pagkain ito ay para sa baboy. Bali 3/4 na na feeds. Hahaluan natin ng vitamins, Foodmin Pro. Tapos lalagyan natin ng tubig para maging wet ng konti. Yan. Haluin natin ng konti at medyo parang papapagain lang ng konti. Trasado na kasi mabigat yung katawan, masasakit yung katawan ko, parang pangkaso yata. Kaya inabot na ng alas 7. Dapat papakain ako nito alas 6. Ayan, bigay na natin. Bigay ko na pala. Lalo ngayon, medyo malamig, masarap matulog. Problema, masakit pang katawan. Ayan, nabigyan na natin. Ngayon, babanlawan natin yung timba na pinaghugasan at mabanlawan kasi may mga tira-tira pa yan. Sayang ba? Mahal kaya ng feeds. Lalo ito yung gamit ko yan. Purina ang available dito . Ito yung aking yung inahin kong baboy, yung pinurga ko ng alas 7, tapos naglandi ng agis. Naglandi ng agis. Ngayon nga buntis na siguro yan kasi December na ngayon, December 4 na alas 12 nung Agos ng November 10 nung naka-delay siya ng pang AI. Ngayon December 10 na. December 4 na. Kaya siguro buntis na yan, lampas na sa 21 days . Kasi nung December 1 yan 21 days na. Sana hindi naka-apekto yung pagpurga ko noong 7. 7 na purga, alas 10 ng Nobyembre nung naglandi. Pero nung 21 to December 1, hindi naman na naglandi. Ibig sabihin siguro buntis na. Ayan, susunod naman natin yung mga mga manok. At meron ditong akong kinwarantin na isang manok na namagayong mata. May kurat siya yata. Lalagyan din natin ng ng Bitmin Pro. Yung vitamins ko sa sa baboy at manok, Bitmin Pro, inuubos-ubos ko na lang kasi mayroong order na may dumating na parcel dito na yung sisikal. Kaya inuubos-ubos ko yung vitamin na Bitmin Pro. Ayan, para yan sa nakakwaranting na magayong mata. At quarantine. Kaya special yan. Tapos ating lilinisan yung kulungan ng baboy. Pagkatapos kumain ni Peggy, ayan, tulog na. Gising pa pala. Ayan siya. Nakaramdam. Bakit? Mamaya na uli ang kainan. Peggy. Ayan si Peggy ko. Buntis ka na, Peggy.
Buntis ka na, Peggy. Yan si Peggy ko. Buntis na yan si Peggy. Oh. Buntis na yan si Peggy. Buntis na. Ah, tulog na, tulog na. Mamaya na uli ang kainan. Ha? Oh, di ba? Oh, yan si Peggy ko. Atrasado na ang pagpapakain ng ano, ng hayop. Si Katise masakit ang katawan, parang tatrangkasuhin. Ang oras alas 7:15 na. Kaya atrasado, dapat mga alas 6 ang pakain ng hayop. Nangyari alas 7:15 na. Una kang pinakain na yung baboy, saka yung isang manok na ano, may namamaga yung mukha. Di ba hindi pa tapos? Mayroon pa yung ano, yung dalawa pang Androlope at saka yung Rhode Island Red, pakakainin pa. Maya na konti pa pahinga, masakit ang katawan, parang tatrangkasuhin. Okay, maya na uli. Pakain tayo sa Androlope. Mayroon kasi ditong ano, dito ko sinama kasi yung ano, yung isang naglimlim na pit siyam yung itlog. Tapos yung kanyang sisiw na napisa ay isa. Dalawa. So yung bugok 7. Ginawa ko, nilaga ko, pinakain ko sa aso. Diyan. Inihalo ko rin dyan. Hindi naman halo, meron siyang parang ano yan, yung basket. Sayang naman kasi parang ano yung sisiw niya ko yung Brahma at saka yung Androlope. Yun. Ang problema, maputik. Kaya yan, ganyan. Lalagyan ko ng ano, bato para hindi lumubog yung sisiw. Hindi naman ako nag-incubate na kasi nga maano yung ano, yung itlog. Lalo ngayong taglamig. Tapos yung nag-ulan, nagbaha. Kaya pag pumasok yung berber, hindi na ako nag-incubate. Lalo ngayon, obserbahan ko rito. Wala, mahina silang umitlog. Hindi gaya nung mga nakaraan na may nakukuha akong itlog na 2 tray, 1 tray, ganon. Plastic yung aking ano, yung aking sinasapin kasi nga medyo putik-putik na Kaya pag hindi mo naman nilagay yung plastic, maghahalo naman yung pakain nila at saka yung putik-putik. Kaya ang ginagawa ko, plastic yung aking nilalagay. Inuuna ko muna yung tubig bago yung pagkain nila. Ganito rin ang nangyari nung 2023. Kaya nilalagay ko yung plastic. Kasi kung hindi mo lalagay ng plastic yan, nakakaanong pakainin pagka yung inihalo mo lang doon sa, binagsak mo lang doon sa flooring. Kasi nga putik-putik na. Buti nga kahapon nakapagbawas ako ng dumi dyan kahit na basa. Mahirap yung maliit yung espasyo. Ayan
Yan yung plastic. Tapos papalitan ko nitong ano, isang plastic ko. Pagkapalit niyan, yung aking inalis, huhugasan ko uli doon sa, yun nga, yung tubig doon sa tubig baha doon sa ibaba. Malapit lang naman eh. Walking distance lang naman eh. Siguro mga nasa 50 meter ang layo dito. Pababa nga yun eh, pababa. Kaya ano ng tubig, yung tubig baha. Kung sa kone ano, punduhan ng tubig. Pag pumasok ang tubig, wala naman lalabas ha. Ang magtutuyo na lang doon ay yung sikat ng araw at saka yung hangin. Pag umulan, madadagdagan pa uli. Ayan. Nakakaasar kasi pagka yung ano eh. Meron yan yung hahapunan ka sa likod. Meron pa yung tutukain ka, kaya nakakatakot dito eh. Kaya mabilis din yung mata mo. Pagka yung tutuka, kailangan iwas mo yung mata mo eh. Mahirap. Kaya nung bumisita ako ron sa ano, ang medyo matino yung ano, yung kulungan ng ayan, sakit. Kinalaykay ako eh. Dumugo na yata. Kasi nung isang araw yata, umasyal ako doon sa kulungan ng Rhode Island Red. Matino yun, matino. Medyo mahina yung tapo ng basura doon. Sakit to. Ramot. Dito naman tayo sa ano, Rhode Island Red. Dito yung makukulit. Unahin muna ilagay natin yung tubig. Tubig muna, tubig. Kasi yung mga yan eh, anong oras na? Mag-alas 7, mag-alas 8. Nauhaw. Pre, pag gising ng mga yan at bumaba, unahan sa tubig. Kaya yung dalawang bote yan na bali 3 liters kasi dalawang bote yan, 1.5 at saka dalawang 1.5, 3 liters yan. Pag gising nila sa umaga, ubos lahat yan. Lalo na pag yung mainit. Kaya unahin muna yung tubig. Makukulit yung mga yan. Mapapansin ninyo yung vitamin pro yan, yung vitamins na yan. Vitamins na ngayon nilalagay ko. Lalo ngayon, ulan, init. Yan ang nilalagay ko. Makukulit eh. Yan yung puti na yan, mga puti na yan, yung nasa pahang. Nanunuka. Pure native yan eh. Hindi gaya nung Rhode Island Red Heritage Chicken. Kaya listo ka dyan. Tutukain ka sa kamay, sa hita, sa mukha. Kaya sa mukha, kailangan listo ka. Hindi ko nga maiwasan, naaasar ako eh. Pagka yung tumutuka sa mukha, pinapalo ko yung ulo niya. Pero yung Rhode Island Red, hindi naman eh. Yan yung pure native na puti na yan. Kasi yan galing din sa bayaw ko.
nakapanghinayang naman hindi kuhan dahil binigay niya. Eh, mga anak na yan, kulit. Kasi ang nasa isip nila pag pumasok ka, makakainin ka. Eh, hindi naman pwedeng basta mo lang iahagis yung pagkain dyan. Dahil putik-putik na nga yung loob niyan. Siyempre papalitan mo yung plastic. Ang ginagawa ko, inuuna ko muna yung tubig. Pag naano ko yung tubig, ayun. So, gaya nun. Mayroong pumupunta sa likod. Makukulit. Mayroon pa yung paglalabas mo ng bubukas mo yung pinto. Kasunod mo na. Uhulihin mo ulit sa labas. Ay, makukulit. Sila i-roll mo yung plastic. Maliit lang kasi espasyo. Biruin mo yun. 5 metro lang. Yung kanilang ikutan. Nakulungan ng baboy yan. So, ayan yung plastic na yan. Yung magdumi niyan. Papalitan ko ngayon yun ng yung bago. Pag nakatapos ako magpakain dyan, lilinisan ko na yan, dadalhin ko na yan doon sa doon sa ibaba. Doon sa tubig ba, kung ako naglilinis. Para sa susunod na kainan, mamayang hapon, malinis na ulit. Palitan ko ngayon yan. Yun, makukulit eh. Sila ka na lang sasampahan. Kaya maaasar ka eh. Kaya paglabas mo dyan, amoy ipot. Kasi hahapunan ka kaya lagi akong may saklob sa ulo. Galing sila dun sa ibaba, eh halo-halo na yung kanilang apakan doon. Kaya paglabas dyan, amoy ipot na rin. Ayan, papakain na. Sa ganyang sitwasyon, may tahimik dyan. Tahimik na yun mga yan. Meron pag nasa labas. Meron pag nasa labas dyan. Malaki yung pagkakaiba. Kaya pagka yung kayo magmamanukan, mas maganda yung pipiliin yung lugar yung hindi nababahaan. Mataas na lugar. Ganon din sa baboy. Mahirap pag wala kang lalagyan ng manok pagka yung pinasok na ng tubig yung kulungan. Gaya nga nung pinanggalingan nila dyan, wala. Talagang sirang-sira na yung mga kulungan, lalo na yung narito sa may tabing resort. Kaya katakot-takot na pag-repair na naman ang gagawin dyan. Okay, yan. Tapos na. Tapos na dyan. Tapos na magpakain.